Magandang hapon, narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break. Pinaghahanda na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Philippine National Police at ang DILG sa pag-aresto sa mag-asawang Diskaya. Kaugnay sa umano'y 100 billion pesos na ghost project sa Davao Occidental. Ayon sa Pangulo, ang proyekto ang sinasabing natapos noong 2022 pero hindi kailanman nasimulan. Nagsasampa na ang Office of the Ombudsman ng malversation at falsification of public documents laban sa mga Diskaya at iba pang key officials ng kanilang kumpanya. Naniniwala si Ombudsman Boying Rimulya na aabot na lang ng 1 o 2 buwan ang Independent Commission for Infrastructure. Sa panahong iyon ay inaasahang ito-turn over ang mga findings ng ICI sa Ombudsman. Sinabi ni Rimulya na ganun ang direksyon ng ICI na siya magbibigay ng mga resulta ng investigasyon sa Ombudsman. Nagbitiw sa pwesto si Justice Undersecretary Jose Jojo Ragus Cadiz Jr. Ito'y matapos na iniugnay siya ni resigned Ako Bicol Party List lawmaker Zaldico sa anomalya sa flood control projects. Sinabi ni Palas sa press officer Undersecretary Claire Castro na nakuha niya ang impormasyon mula mismo sa tanggapan ng Department of Justice. Patuloy na lumalakas ang bagyong Wilma habang nasa karagatan, habang nagdeklara ang pag-asa ng pag-iral ng La Nina. Kumuha tayo ng update mula sa Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. Sir Benny? Yes po, magandang hapon sa inyong lahat. Narito po lagi na ating panahon. Si Tropical Depression Wilma, as of 10 in the morning, ay nasa 235 kilometers silangan ng Borongan City, Eastern Samar. May taglay ito na maximum sustained winds na 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso hanggang 55 kilometers per hour. At kumikilos ito west-southwest at 15 kilometers per hour. Base po sa latest track ng Pag-asa, maglalandfall po ang bagyong Wilma either mamayang gabi or bukas ng madaling araw dito po sa may Eastern Samar or Dinagat Islands. After that, from Saturday to Sunday ng umaga, babagtasin po nito ang Visayas at pagsapit ng hapon ng Sunday, ito po ay nasa may Sulusi na. From Sunday afternoon hanggang Monday morning naman, babagtasin ito ang Northern Palawan hanggang sa makarating ng West Philippine Sea at lalabas naman ito ng ating Philippine Area of Responsibility sa Tuesday ng umaga. Sa ngayon po nakataas ang wind signal number 1 sa Southern Sorsogon, Mainland Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, ngayon din ang Cebu, Bohol, Northern and Central portions of Negros Occidental, Siquijor, Northern and Central portions of Negros Oriental, Eastern Iloilo, Eastern Capiz, Guimaras, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Northern portion of Surigao del Sur, Northern portion of Agusan del Norte at Camiguin. So asahan pa rin sa mga lugar na ito ang pabugso-bugsong hangin. Pagdating naman po sa mga pag-ulan, asahan po yung mga minsang malalakas na ulan sa malaking bahagi ng Southern Luzon and Visayas. Epekto nitong si Bagyong Wilma at ng shear line. So within 24 hours, posible ang mga pagbaha at pagguho ng lupa sa may Bicol region at saka sa may Eastern Visayas dahil magiging madalas ang malalakas na mga pag-ulan. Aasahan pa rin ang mga pag-ulan na ito habang mabagal na kumikilos sa Bagyong Wilma. Hanggang sa araw po yan ng Sunday and even pagsapit ng Monday, may mga pag-ulan pa rin sa eastern section ng Luzon dahil po yan sa shear line. For Metro Manila, pinakamaulan, Sunday to Monday, epekto ng shear line. Yan muna latest pala dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Benny Estareja, magandang hapon. Sir Benny, isang tanong lang. Oo, umiiral ngayon ng La Nina. Anong ibig sabihin nito, Sir Benny? Yes po, ang ibig sabihin yan, sa simula po ng La Nina sa ating bansa, we're expecting na magkakaroon tayo ng higit sa normal na dami ng ulan over most of the country, especially itong eastern section ng ating bansa. Kumbaga, kung ano yung normal na nararanasan nating ulan kapag po Disyembre, Enero, Pebrero, mas maraming ulan po ang posible nating maranasan. At yung mga posible maka-influensya nga nito ay yung easterlies, yung ITCZ, tapos meron ding effect po ng shear line at amihan. Alright. Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. Samantala, asahan ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo.
Ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, posibleng tumaas ang kada litro ng gasolina ng 70 sentimos habang rollback ng 45 sentimos kada litro sa diesel at 25 sentimos naman sa kada litro ng kerosene ang inaasahan. Kabilang sa itinuturo nga dahilan ay ang geopolitical concerns sa oil-producing countries na makaapekto sa presyuhan sa pandaigdigang kalakalan. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa free-to-air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Maan Makapagal. Magandang hapon.